Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Yan. Alam niyo po, hindi na po magko-commit ng ng suporta sa another war ang mga European countries dahil sila po ay sagad na sa Ukraine. Sila po ay upos na sa Ukraine. Antindi po na suporta nila sa Ukraine. Baka akala po ninyo. Hinahanap ko nga, ano yung pinipledge? Pledge man lang. Kahit po pledge, wala na. Nagmumukha naman tayong ano. Paano pa kaya sa 2024? Ito po, 2023 pa to. Kumbaga, unang taon pa lang yan. Mainit na mainit pa yung... Di ba pag mga unang taon, talagang masigla pang umikot eh. Lahat po ng pag-ikot ngayon, wala na pong excited. Tignan nyo po, maski po yung mga nagtatanggol sa kanila. Ito po ang sabi. Tignan nyo si Biang. Pakinggan. Sa mga minamaliit lang ang pledges na inuuwi ni BBM. Tayo bang mga Pilipino ang minamaliit nyo? Bo? Tignan nyo sila mag-argumento. While BBM is so proud to sell our skills and capabilities to get more investments dahil mahal kuryente natin, kaya yan ang karot. Sobra ang nega pa kayo. Wag daw natin atakehin yung mga pledges. Kasi hirap na hirap po yung ating Pangulo na pumunta sa ibang bansa para ipagmalaki tayo. Ipagmalaki lang, pupunta pa ng ibang bansa. Sinong... Diyos ko. Kita nyo po, mas kayo nagtatanggol, hindi na nila kayang ipagtanggol yung pledges. Paano ka mag-invest sa Pilipinas? Daga surot lang, hindi kayang lutasin. Okay. May sagot din po yung atakdog nila ngayon. Si Erwin Tulfo, pinagtatanggol po. Ito, tatapatin ko na kayo, disclaimer Ang nag-post po nito at kumakalat po itong sinabi di umano ni Erwin Tulfo. Pero ang sigurado tayo, yung pinagpapaliwanag niya si PRRD. No? Sabi niya, si PRRD dapat magpaliwanag niyan, yung deal niya daw sa China. Masyadong ganyan po sila eh. Wala silang akusasyon. Nauso po yan eh. Wala po silang akusasyon. No? Pero, pinahihiwatig po nila na mayroong mga nagaganap na eto lang po ang tanging administrasyon o yung mga suporta ng administration na wala naman pong inaakusa sa kanilang mga pinaniniwalaang kalaban. Katulad po, halimbawa, bibigyan ko kayo. Lagi po nilang sinasabi si Sara Duterte ay nagtatangka na palayasin si Marcos. Ni isang words po na mag-resign ka na. Isang word po na umalis ka na sa pwesto. Wala po kayong maririnig mula kay BP Sara. Sino po ang nagsasabing mag-resign na siya? Sila. Narinig niyo po ba sa amin? Kung hindi kayo apektado kay Sara Duterte, kung hindi kayo ang insecure, narinig niyo po ba sa amin nung presidente si Tatay Digong na pinagre-resign namin si Lenny? Wala kaming pakialam kay Lenny. Wala na nga silbi. Sasabihan po pa namin. Alam niyo kung bakit galaiting-galaiti kayo kay Sara Duterte? Kung bakit si Sara Duterte ay galaiting-galaiti kayo, gusto niyo mag-resign? Kasi si Sara Duterte, ang pinakamataas yung trust rating, ang pinakamataas yung approval rating sa lahat ng cabinet official. DepEd ang may pinakamataas na approval rating sa lahat ng department. Unlike kay Lenny, wala kaming pakialam kahit na anong gawin ni Lenny. Hindi namin iniintindi, pinagtatawanan lang namin. Kasi alam namin, tumakbo man si Lenny, talunan. Yun yung pagkakaiba, kaya nyo pinagre-resign, apektado kayo. Di ba?
lumalakas, lumalawak, dumadami ang sumusuporta kay BP Sara. Yung sinasabi natin eh. Ano po ang panira nila? Si BP Sara, may 125 na pondo ginastos sa 11 araw. Ano po ang masama doon? May nilibag po ba siyang batas? Alam niyo po ba kung hindi niya ginastos yun? Doon po siya may lalabaging batas. Humingi kayo ng pondo, binigyan namin kayo, hindi mo ginastos? Di ba? Hindi na raw kayo na kailangan na siraan si Sara Mau. O pati yung paninira niyo eh. Walang katotoran. Sino nakakaintindi niya Sara Mau na yan? Sila lang. Yung mga fans lang ni Dante. Yung nagtitinda ng pampapogi, hindi naman pogi. Maniwala nga kayo, bumili nga kayo ng pampapogi kay Dante. Ano ina-expect ko sa inyo? Yung Sara Mau. Sino nakakaunawa niyan? Di ba? Kami simple lang kung bumira. Lenny Lutang. Naunawaan ng lahat. Lenny Lutang. Puta, bit mo iboboto yan, Lutang yan. Sara Mau. Sara Mau. Sara Mau. Sara Mau. Sabihin mo sa tricycle driver yan, Sara Mau po. Ano yan, putang? Ayusin mo ha. Ano? Yan, ganyan po sila. Babanat na rin lang, sila lang nakakaunawa. Ay, Sara Mau kasi yan. Tatawa. Sino po nakakaunawa ng Sara Mau? Sige nga, magtapatan tayo. Sino po nakakaunawa ng Sara Mau? Kurimaw pa. Walang katotoran. Ano ang ine-expect mo sa mga grupo ng vlogger ng idol nila, si Nino Barsaga? Kinukunan nyo na impormasyon si Nino. Ako, alam ko yung ibig nyo sabihin. Hengyo ko eh. Pero yung mga tao na dapat sinisiraan nyo si Sara, bakit ba? Ano raw yun, Sara Mau? Ano raw si Sara Duterte? Magaling daw. Magaling ang otang ito. O tignan nyo, tambalos-los. Hindi na kinakailangan ipaliwanag eh. Tambalos-los. Puta, yari na. Bagsak sa rating. Tambalos-los ka naman eh. Alam ng mga tao, kahit hindi Bisaya, alam yung tambalos-los. Sara Mau. Sara Mau daw. Ay, naku, bababa na rating niya kasi Sara Mau daw. Walang katotoran. Alam nyo, ang problema ng mga vlogger ganito. Maraming matatalinong supporter si BBM. Nanawa na. No? Nagsabi na nabudol kami. Kasama na ako ron. Alam niyo po ang problema ninyo. Ang dalawa ang pinakamatalino yung vlogger. Si Coach Jarrett at saka si Nino Barsaga. Ang problema nyo, mas matalino pa si Nino Barsaga kaysa kay Coach Jarrett. Yun ang problema ngayon ng mga vlogger ni BBM. Kaya ang solusyon, nag-i-import pa sila ng vlogger. Kinukuha pa nila si Rendon, Labador. Nag-i-import pa, kinukuha pa yung mga sikat na si Makagago. Kinakailangan nila mag-import eh. Kasi ang pinakamatalino nilang vlogger na nag-aabugas siya, mas matalino pa si Ninyo. Iyan ang katotohanan na hindi nyo kaya. Hindi nga niya maunawaan eh. Kung bakit nakikipag-deal yung Pangulo sa isang bansa eh. Sara Mau. Sara Mau yan kasi. Okay, balik po tayo. Ang dami na nilaban ng mga basura ni tapos kukunin. Bakit pa po mag-import ng mga vlogger na sikat pero walang alam sa politika? Kasi yung mga vlogger nila, mas matalino pa si Ninyo. Hindi ba nakakatawa yun? Alam nyo kung bakit? Matagal ng DDS si Ninyo, matagal ng Duterte supporter yan. Tanong nyo, meron ba Duterte vlogger na naging source ninyo ng information? Hindi, magtapatan tayo. Kayo, marami sa inyo. DDS supporter. Meron po bang DDS vlogger na ang source ng information si ninyo? O, di ba? Yun lang eh.
Eh putya, naniwala sila. Sininyo raw yung nagsusupply ng chiching dun sa ano? Sininyo yung nagsusupply ng chiching dun sa Malacanang. Kung may katinuan ka, paano? Nakarating naman kayo sa Malacanang. Alam niyong mahigpit dun. Tapos Kaya nga nung DDS ninyo, yun nga yung sukatan ko eh. Kaya ganyan kabukbuk ang mga utak ng mga yan. Nung sininyo po ay DDS, hindi po namin kinukunan ng impormasyon sininyo. Nalilibang tayo kay ninyo kasi ang sarap niya po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.